I step down from this stage, but not from the presidency. Sa pagpapatuloy ng ating special series sa pagtatapos ng panunungkulan ni Pangulong Arroyo, kabilang sa mga ipinangako niya ang pagpapagawa ng mga classroom at ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Ito ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sa edukasyon, Everyone of school age will be in school, in an uncrowded classroom, in surroundings conducive to learning. Sa bagong Tanyag Elementary School sa Taguig, alas 10 pa lang ng umaga, pero ang mga grade 6 at grade 4, uwian na. Nariyan na kasi ang mga grade 1 at grade 2 para sa second shift. At mamayang alas 2, isa pang batch ang papasok sa eskwela. Ang mahigit 1,000 estudyante kasi ng paaralan, naghahati sa 8 silid-aralan. Pinag-aaralan natin yung mga magagandang asal. Naintindihan? May tapat na lugar sa silid-aralan. Nabawasan ang mga barangay na walang public elementary school mula 1,617 noong 2001 hanggang 227 na lamang noong 2008. At sa loob ng 9 na taon, nakapagpagawa naman ng mahigit 100,000 classroom ang Administrasyong Arroyo. Kaya ang mga estudyante ng Camarin High School sa Caloocan City, di na magtsatsaga sa multipurpose hall at covered court para magklase. Gamit na nila ngayon ang isang 3 palapag na gusaling ipinagawa ng DepEd noong 1 taon. Komportable sila, maayos sila, hindi sila nagsisiksikan. Sila nakamit na ng DepEd noong nagdaang pasukan ang target itong mabigyan ng sapat na classroom ang 18.2 million na estudyante ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Isang classroom sa kada 39 na estudyante sa elementarya at 55 estudyante naman sa high school. Pero ang siste, nagpatupad ng double shift ang DepEd sa mga paaralan para matugunan ang kakulangan sa silid-aralan. Hanggang noong 1 taon, mahigit 400,000 silid-aralan ang pinaghahati-hatian ng mahigit 18 milyong estudyante sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Kaya sabi ng DepEd, pangkaraniwan na sa mga mahihirap na probinsyang tulad ng Autonomous Region in Muslim Mindanao ang 82 high school students sa iisang classroom. At kahit nga sa National Capital Region, normal daw ang 77 estudyanteng laman ng isang elementary classroom na gaya nito. Ang batang si Alads, balik grade 1 ngayong pasukan matapos mahinto dahil sa sakit. 4 silang nagsisiksikan sa isang mesang pandalawahan lang. May computer sa bawat aralan. Sabi ng DepEd, noong 1 taon pa natupad ang pangako ng Pangulo na lagyan ng kahit isang computer ang lahat ng pampublikong paaralan. We've spent our increased resources on better trained teachers in more classrooms, teaching students in more effective ways. Kumuha ng 70,000 bagong teacher ang gobyerno mula 2001 hanggang 2009. Pero di pa rin ito nakasabay sa mabilis na paglago ng bilang ng mga estudyante. Kaya ngayong pasukan, kulang pa rin ang mahigit sa 50,000 guro ang mga pampublikong elementarya at high school sa bansa. Ang batch ni Alads, umabot ng 4 na section ngayong taon at ang bawat isa, mahigit 80 ang laman. Sabi ko nga sa mga magulang kung mayroon silang mga maliit na chair sa bahay, pahiram muna kami. Kaya madalas sa mga guro at magulang na mga bata na mismo ang gumagawa ng remedyo. Gamit ang mga retasong yero at kahoy, bumuo sila ng 2 classroom mula sa basketball court na ito ng barangay. Sir, may hazard pa kayo sa taas, yung mga hollow block. Sabi ko ni Sir kanina, Sir, bakit may hollow blocks pa sa bubong? Sabi niya, kung tatagalin natin yan, Lili pa rin naman. Yung yero. Yung yero. May mga butas dyan na... Ay, oo nga. May bubble gum. Pantakit sa butas. Sa kabilang classroom, si Teacher Grace na rin mismo ang nagpalagay ng plywood sa kanilang sisame. Para raw kasi silang mga pandesal na niluluto sa loob ng pugon. Ibig nating sumala ang ulo ng mga estudyante. Sa pinakahuling resulta ng National Achievement Test ng DepEd, nangamote ang mga grade 6 mula sa mga paaralan ng gobyerno, lagapak naman ang mga high school. Kulang sa guro, kulang pa sa libro. Ang isang science book, 2 bata ang naghahati. Ganun din sa isang Filipino book. At 3 bata kada isang math book.
Sa elementary lang, sapat ang libro sa mga subject na English at makabayan. Hangad kong makapasok sa eskwela ang bawat bata. Para mahikayat ang mga batang mag-aral, wala na raw uniforme. Nagpatupad din ang DepEd ng no collection policy. Ibig sabihin, ni isang kusing, walang babayaran ng mga estudyante sa public school. May mga pinamimigay pang pera at bigas. Pero sa kabila ng mga ito, tuluyan pang lumobo ang bilang ng mga batang wala sa paaralan sa ikapitong taon ng Administrasyong Arroyo. Mula 3.23% noong 2001, 14.88% na ang out-of-school youth hanggang noong 2009. Namuhunan tayo ng malaki sa education at skills training. Taon-taon, sinisiguro naman ng Administrasyong Arroyo na DepEd ang ahensyang tumatanggap ng pinakamalaking pondo ng gobyerno, bagamat maliit ito kumpara sa inilalaang pambayad utang ng bansa. Ang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO nakukulangan pa sa budget sa edukasyon. Dapat daw, 6% ng kabuuang kita ng bansa ang itinalaga para rito. Kaya kung susundin ng UNESCO, mahigit 25,000 pesos dapat ang inilaan ng gobyerno kada estudyante noong isang taon. Lubhang malayo sa 9,000 piso kada estudyante na gastos ng Administrasyong Arroyo. Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! A strong republic does what it says. It takes care of the people and takes care of their future. Noong 2007, sa Philippine Midterm Report ng Millennium Development Goals, malabo raw ang target sa 2015 na mapagtapos ang lahat ng bata kahit hanggang high school. Ayon naman sa Philippine Human Development Report, sa 100 estudyanteng nakatuntong ng grade 1, 65 lang ang makakatapos ng grade 6. 42 ang makakaraos ng high school at 12 lang ang makakakuha ng college diploma. Sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Arroyo, siya namang simula ng pasukan. Maswerte pa rin kahit papano si Alad dahil hindi gaya niya, halos 2 milyong kabataan ang hindi nakakapasok taon-taon. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang pamana ni Gloria.